Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Lungsod ng San Pablo kinilala bilang 2024 Good Financial Housekeeping Passer. Magkatuwang na pagsisilbihan ni Napunong Lungsod Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante para sa bawat San Pableño. People's Day ni Congressman Ben Amante muling dinagsa ng mga mamamayan mula sa 3 distrito ng Laguna. BNS Basic Skills Training pinangasiwan ng City Population Office. Top taxpayers at top collectors kinilala sa 2025 BIR Tax Campaign Kick-Off. Selebrasyon ng Fire Prevention Month inilunsad sa programa ng pagtataas ng watawat. CDRRMO nagsagawa ng 3-day Crash Vehicular Extrication Response Training o CVERT. Peso San Pablo muling magkakaroon ng local recruitment activity. Senro San Pablo magsasagawa ng regular joint inspection. Coop San Pablo magsasagawa ng forum on cooperative compliance and GAD updates. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pableños. Para sa mga balita. Lungsod ng San Pablo kinilala bilang 2024 Good Financial Housekeeping Passer. Para sa mga detalye narito, si CIO Jamer Bautista. Kinilala ang pamahalaang lokal ng San Pablo bilang isa sa 23 bayan na pinarangalan sa 2024 Good Financial Housekeeping Passer ng Department of the Interior and Local Government. Dahil sa pagsunod sa tinakdang accounting at auditing standards, alituntunin at regulasyon. Ang pagkilalang ito ay patunay ng maayos na pangangasiwa sa pondo ng pamahalaang lokal at pagsisikap na mapanatili ang mahusay na financial housekeeping sa pamamagitan ng regular na pagsubaybay at maingat na pamamahala. Ang pagkamit ng lungsod sa parangal na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaang lungsod ng San Pablo sa pangunguna ni Mayor Vicente B. Amante upang maisakatuparan ang tapat, bukas at responsableng pamamahala. CIO Jamer Bautista, Balitang San Pablo. Magkatuwang na pagsisilbihan ni Napunong Lungsod Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante para sa bawat San Pableño. Para sa mga detalye narito naman, si Kim Mika Alvarez. Magkatuwang na nagbigay ng serbisyo si Napunong Lungsod Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante sa lahat ng mga San Pableño na nagtungo sa kanilang tanggapan upang personal na humingi ng tulong pinansyal at medikal noong February 27. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga mamamayan, mga barangay officials at iba't ibang mga organisasyon upang makaharap at personal na mailapit ang mga tulong at programa na makakatulong para sa lahat. CIO Kim Mika Alvarez, Balitang San Pablo. People's Day ni Congressman Ben Amante muling dinagsa ng mga mamamayan mula sa 3 distrito ng Laguna. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay John Reeve Tilada. Tulad ng palagiang pagdagsa ng mga mamamayan mula sa 3 distrito ng Laguna, ay dagsa rin ng tulong na ibinibigay ni Kong Ben Amante sa lahat ng mga mamamayan na dumudulog sa kanyang tanggapan. Nagbigay naman ng mga tulong pinansyal, medikal at nakipagpulong si Kong Ben sa mga opisyal ng mga barangay, mga senior citizens at miyembro ng Sangguniang Kabataan, mga kawani ng nasyonal at lokal na pamahalaan, at sa 3 distrito ng Laguna para sa mga programa at proyektong mag-aangat sa estado ng mamamayan. Kasama rin sa mga nagbigay ng assistance ang kanyang kabiyak na si Kapitana Madet Hanalino Amante, dating ex-officio board member na si Amante,
CIO John Tilada, Balitang, San Pablo. BNS Basic Skills Training pinangasiwaan ng City Population Office. Ang mga detalye mula kay Alex Denise Jones. Patuloy na pinapalakas ng pamahalaang lungsod ng San Pablo sa pamumuno ni Mayor Vicente B. Amante ang kampanya para sa kalusugan at nutrisyon sa pamamagitan ng Basic Skills Training towards Health and Nutrition on First 1,000 Days program. Alinsunod sa Republic Act 11148 o Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act para sa Barangay Nutrition Scholars. Sa pangangasiwa ng City Population Office sa pangunguna ni City Population Officer Maylene T. Derequito noong February 26 na ginanap sa SPC Multipurpose Convention Center. Layunin ng skills training na palakasin ang kakayahan ng lahat ng BNS sa lungsod ng San Pablo sa pagbibigay ng tamang impormasyon at serbisyo pangkalusugan sa mga barangay. CIO Alex Denise Jones, Balitang San Pablo. Top taxpayers at top collectors kinilala sa 2025 BIR Tax Campaign Kick-Off. Para sa mga detalye narito, si Marjorie Baliwag. Kinilala sa top BIR partners ang City Government of San Pablo at Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated SPC Chapter sa ginanap na 2025 RDO 55 East Laguna, San Pablo City Tax Campaign Kick-Off. Sa pangunguna ng BIR Revenue Region 9 na pinamunuan nina Attorney Dan E. Tan, OIC Regional Director of RR 98 Lakimar, Assistant Regional Director Narciso Langkerta, Attorney Tyrone Husayan, Chief Legal Advisor at iba pang BIR officials noong February 26 sa Multipurpose Convention Center, Barangay San Jose. Pinarangalan ang mga top taxpayers individual category. Ang mga top taxpayers non-individual category naman ay ang C-Bank Philippines Incorporated, DPWH Laguna 3rd District Engineering Office at Card MRI Information Technology Incorporated. Sa top collectors, top employees for 2024 naman ay sina Darren T. Fontanilla, Top Revenue Collection Officer Geza Abigail Aylmer Hilya, Top Revenue Officer Eliza Joyce G. Arieda, Top Group Supervisor at Ivy Joy D. Ortega, Top Taxpayer Choice. Naging kinatawan naman ni Mayor Vicente B. Amante si City Government of San Pablo Consultant Architect Michael Manansala. CIO Marjorie Baliwag, Balitang San Pablo. Selebrasyon ng Fire Prevention Month inilunsad sa programa ng pagtataas ng watawat. Para sa mga detalye narito, si Cristel Ann Causon. Inulunsad sa unang Lunes ng Marso ang pagdiriwang ng Fire Prevention Month na pinangunahan ng Bureau of Fire Protection San Pablo na pinamumunuan ni City Fire Marshal FCI NSP Adrian S. de la Cruz noong March 3, 2024. Ito ay may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Nagpaabot naman ng kanyang pagbati si Vice Mayor Justin G. Colago sa pamahalang lokal ng San Pablo sa natamong pagkilala mula sa DILG bilang isa sa mga napabilang sa nagkamit ng good financial housekeeping na nagpapatunay ng matapat na paglilingkod sa lokal na pamahalaan, particular sa financial transparency and accountability. CIO Cristel Ann Causon, Balitang San Pablo. CDRRMO nagsagawa ng 3-day crash Vehicular Extrication Response Training o CVERT. Para sa mga detalye narito naman, si Mark Dredd Rohrman. Matagumpay na naisagawa ng CDRRMO ang 3-day Crash Vehicular Extrication Response Training or CVERT sa pangunguna ni CDRRMO Head Margarita Vanessa Titular Reyes noong February 26 to 28 na ginanap sa CDRRMO Operation Centers, Barangay San Gregorio. Ang nasabing training ay nilahukan ng mga CDRRMO responders, Spark at ng 403rd Alpha Company. Nagpapasalamat ang CDRRMO sa PDRRMO, MDRRMO,
pagsanghan, Bay Fire Station instructors na nagbahagi ng kanilang kaalaman pati na rin sa lahat ng mga kalahok. CIO Mark J. Rorman, Balitang San Pablo. Peso San Pablo muling magkakaroon ng local recruitment activity. Para sa mga detalye narito, si John Reyes Aranzado. Sa atas ni Mayor Vicente B. Amante at sa pakipag-ugnayan ni Peso Officer Pedreto Bigueras ay muling magkakaroon ng local recruitment activity ang Canon Business Machines Philippines Incorporated sa March 12, 2024 sa Peso San Pablo mula 8 a.m. hanggang 12 p.m. Ang mga posisyon na available ay Production Operators, Company Nurse, HR Employer Relations Assistants, HR General Affairs Specialists, HR Payroll and Benefit Assistant, Japanese Interpreter, at Manufacturing Engineering Supervisor. CIO John Ray Reyes Aranzado, Balitang San Pablo. Senro San Pablo, nagsagawa ng regular joint inspection. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay Kenneth Viray. Muling nagsagawa ng regular joint inspection noong February 26 at 27 sa mga restaurant sa Barangay San Francisco at mga piggery sa Barangay Del Remedio, ang Senro San Pablo. Katuwang ang Business Permit and Licensing Office, City Solid Waste and Management Office, City Health Office, and City Mayor Office. CIO Kenneth Viray, Balitang San Pablo. Co-op San Pablo magsasagawa ng forum on cooperative compliance and GAD updates. Ang mga detalye mula kay Jerome Ilagan. Naanyayahan ng Co-op San Pablo ang lahat ng kooperatiba na makilahok sa Forum on Cooperative Compliance and GAD Updates sa March 11, 2025. Nagaganapin sa Amihan Lounge, Barangay San Jose, San Pablo City. CIO Jerome Ilagan, Balitang San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Ito pa rin ang tagubilin ng ating minamahal na punong lungsod Mayor Vic Amante kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo!